Hello guys, magandang umaga. Kamusta mga ka-anxiety? Kamusta mga classmate? Naririto na naman tayo at magbabahagi ng kaunting kaalaman kay anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng video, mga advice patungkol sa anxiety disorder. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako espesyalista. Ito ay base lamang po sa akin personal experience. Ito ang ibinabahagi ko sa inyo, mga personal kong karanasan sa anxiety disorder, dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. So topic natin ngayong umagang ito ay gaano katagal yung mga sintomas na na-experience ko, no? Katulad nung hilo, no? Gaano katagal ito sa akin at ang iba pang mga sintomas. Kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder, marami kang katanungan, lalo na kung bago pa yung anxiety disorder mo. Marami ka pang mga pag-aalinlangan pagdating sa isipan mo. Marami ka pang ipinapasok na mga sakit sa iyong kaisipan, no? Ganyan yan. Madalas ka matakot, madalas kang kabahan, madalas ka mag-palpitate, madalas ka maka-experience ng mga kakaibang sintomas, madalas kang maka-experience sa mga discomfort. Normal yan sa umpisa, no? Pero kapag tumagal ka sa anxiety disorder, unti-unti mong marirealize yan na ini-scam ka lang pala talaga ng anxiety disorder. Kung buwan pa lang yung itinatagal ng anxiety disorder mo, bata pa ang anxiety disorder mo pagka mga ganyan. Pero kapag tumagal ng taon yan, dun mo na marirealize ang lahat at dun mo natatawanan yung anxiety disorder na yan. Katulad ko ngayon, masabi kong sumasagi na lang siya sa isip ko, tapos nagiging na lang talaga, alaala na lang talaga lahat. At nasabi ko rin sa sarili ko na sa kabila ng lahat, nakasurvive pala. Nakasurvive tayo doon, no? Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kapag naka-recover ka sa anxiety disorder mo, magiging malapit ka sa Panginoon. At ihingi mo ng pasasalamat yung pagka-recover mo sa anxiety disorder mo. So, punta na tayo sa topic natin, no? Dati, no, mga buwan pa lang yung anxiety disorder ko, kala ko magaling na, no? Kala ko overcome ko na yung lahat, no? Pero nakaka-experience pa rin ako ng mga sintomas, no? Katulad nung palpitation, no? Yung palpitation na yan, madalas ako dati maka-experience ng palpitation, yung kakaibang kabog ng dibdib, no? Yun na iniisip mo pa lang, no, na magja-jogging ka. Iniisip mo pa lang, hindi ka pa nagja-jogging talaga, no? Nakakabahan ka na kaagad. Makaka-experience na ako ng palpitation nun. Mabilis na kabog ng pintig, no? Na feeling mo aatakihin ka sa puso. Pero kahit anong lakas nung kabog ng dibdib mo na yun, hindi po kayo atakihin sa puso. Na-experience ko na mismo yan. Na-experience ko na yung matinding palpitation. Yung tawag dito, nagbibisikleta, tapos bigla kang magpapalpitate. Pagod na pagod pa ako nun, wala namang nangyari sa akin, no? Dati pag nakaka-experience ako ng palpitation, iinom kaagad ako ng maligamgam na tubig, Maligamgam. Dun unti-unting kumakalma yung yung isip ko. Doon unti-unting kumakalma yung sarili ko, no. Doon siya unti-unting humuhupa. Na-experience ko yung palpitation 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Yan, di pa rin nawawala. And then 6 months po nawala yung palpitation ko. Yung palpitation ko na yan. Ang nangyayari kasi sa atin yan, no. I-correct nyo kung mali ako. Ay, kwento ko na lang yung nangyayari sa akin noon pag nakakaramdam ako ng palpitation. Ito ay base sa aking experience, no. Magpaparamdam kunyari yung hilo, no. Nagpaparamdam sa akin yan. Yung hilo, makakaramdam ako ng hilo. Kakabahan na ako noon. Hihingalin na ako. Doon ko na na-experience yung palpitation. Ayun na, na-experience ko na siya. Dahan-dahan na yan. Na-experience ko na yan. Kumbaga takot yun na nagpadala ka dun sa hilo. Matatakot ka na, kakabahan ka na, ninervyusin ka na. Doon mo na may experience yung palpitation. 6 months kong dala-dala yan. 6 months na-overcome ko siya. Hindi na ako nagpapalpitate, nawala na natuluyan yung palpitation.
yung mabilis na kabog ng dibdib na feeling mo aatakihin ka sa puso. Base sa aking experience din, no, na-experience kasi natin ang palpitation na yan kasi mahina yung katawan natin, mahina, hindi tayo kumakain ng masusustansya, hindi tayo madalas mag-exercise, yan, kumbaga humihina yung katawan mo, humihina yung immune system mo, kaya madalas ka maka-experience sa palpitation, kulang ka sa pahinga, kulang ka sa tulog, yung kinakain mo, yung sustansya na kinakain mo, takot kang kumain, yan, nakaka-experience ka ng panghihina, yan, pangangatog, tapos yung palpitation, yan, base sa aking experience yan. Kaya importante talaga, matulog ka ng maaga, kumain ka ng masustansya, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano, huwag kang mag-iisip ng mga pag-aagam-agam pagdating sa iyong kalusugan, no? Ay, ang importante niyan talaga, ang lagi mong iisipin, masigla at malakas. Ayan yan. So 6 months dala-dala ko yan, no. Punta naman tayo dun sa sa hilo, no. Yung hilo, guys, yan, isa yan sa pinaka matagal kong na experience talaga, no. Sa pinaka matagal ko na experience talaga, yung hilo talaga. Hilo na minsan nakaupo lang ako, makakaramdam ako ng parang dinuduyan, yan, normal po yan, yung parang lumilindol, feeling mo minsan naglalakad ka, makaka-experience ka na lumilindol ba, yan, na-experience ko yan. At saka yung parang mag-collapse na matinding hilo na feeling mo namamanhid yung ulo, may pressure sa ulo, may pressure na umaakyat, yung pagkabal ng batok, yung as in parang magko-collapse, no, kakaibang hilo na hindi siya yung hilo na nararamdaman mo kapag merong kang lagnat or trangkaso, hindi siya ganong hilo, kakaibang hilo talaga. Dala-dala ko po yan sa loob ng 10 months yung hilo na yan, no. So na-overcome ko yan ng 10 months yung hilo na yan, no. Para sa no, para sa lahat, no. Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo, no, na na yung hilo na yan, ang importante dyan, ma-overcome mo. Ang ibig kong sabihin na ma-overcome, yung ma-experience mo man siya, hindi ka na nagpapaniwala na hilo yan, na nahihilo ka talaga, ma-experience mo man siya, dala lang ito ng anxiety ko. Yun yung masasabi kong na-overcome mo na yung hilo mo na yan, no? Kasi ganito ako ngayon, no? Minsan, may experience ko na, minsan, pero ma-experience ko man siya, nandun na agad yung alerto sa isip ko, nandun na agad yung instinct ko na dala lang ito ng anxiety ko, na na scam lang ito. Doon mo na siya kasi doon na yan unti-unti ang hindi mo na siya may experience, no? Or may experience mo man, hindi na siya ganun kagrabe, no? Hindi katulad ngayon na malakas pa yung anxiety disorder mo, nakaramdam ka ng hilo, tumatagal yung hilo mo, tapos tumitindi yung hilo mo kasi pinaniwala mo yung sarili mo na na nahihilo ka talaga, kumbaga nagpa-scam ka talaga, no? Hindi katulad ngayon na kapag na-overcome mo yung hilo na yan, maramdaman mo siya ngayon, pumitik man siya ngayon, uy, nahihilo ko, uy, lang ito, dala lang ng anxiety ko, ini-scam lang ako, hindi ito totoong hilo. Ganun yan kapag na-overcome mo na yung pagkahilo na yan. Diyan na yung unti-unti ang mawawala. Hindi katulad kasi kapag malakas pa yung anxiety disorder mo, yung hilo na yan talaga, madalas ka magpadala dyan. Madalas kang, magpaniwala. Madalas mo mapaniwala yung sarili mo. Nandun talaga yung na-experience natin yan, yung hilo na yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag nagpadala ka, kapag pinaniwala mo yung sarili mo na nahihilo ka talaga, talagang tumitindi yung bigat. Experience ko talaga yan. Para ka matutumba, para ka mag-collapse, kakaibang hilo talaga, no? Unlike, kapag na-overcome mo na yan, wala na. Hindi na siya ganun kabigat, no? May experience mo man, saglitan lang, pero wala na yung kumbaga, may instinct ka na hindi ka talaga totoong nahihilo. Dun siya unti-unting nang wawala, tapos hindi mo na siya na-experience. Ganyan yan.
Yung anxiety, yung pagkahilo na yan, dala-dala ko yan sa loob ng 10 months. Na-overcome ko yan sa loob ng 10 months. Ganyan yan. Parang lumilindol. Parang ang dinuduyan, madalas mo ma-experience yan lalo kapag bago pa yung anxiety disorder mo. Again, no, kailangan nyo lang talaga paniwalain yung sarili nyo na malakas ka. Huwag kang mag-stay sa comfort zone mo, no. Ayan, kailangan i-expose mo yung sarili mo sa sa maraming tao, expose mo yung sarili mo, i-challenge mo yung sarili mo. Kailangan regular exercise, kailangan natin yan. Kumain ka na masusustansya, matulog ka ng tamang oras, basta wag mong abusuhin yung sarili mo, no. Wag puro inom ng alak. Kasi yan, kaya tumatagal yung anxiety disorder natin kasi panay ang abuso natin sa ating sarili, no? Isa pa sa number 1 tip talaga para mabilis mong ma-overcome yung anxiety disorder mo, i-expose mo yung sarili mo sa maraming tao. Lumabas-labas ka, no. Magtrabaho ka. Kung dati ka nagtatrabaho, no, tapos nagiging sagabal yung anxiety disorder mo, hindi ka na nakapagtrabaho diyan. Magbalik trabaho ka at kailangan mong harapin yan talaga. Yan ka gagaling talaga pag nagbalik trabaho ka. So yun lang, no. Sa lahat ng oras talaga lagi niyong tapangan. Lagi kayo magpakita ng pananampalataya kay Lord. Yan yung isa sa pinaka number 1 na susi talaga. Kahit may knowledge ka na, kung nawalan ka ng kapit kay Lord, wala pa rin yan. Kailangan talaga buo yung loob mo, no? Lumapit ka kay Lord na may inaasahan. Lumapit ka na may inaasahan at hindi nag-aalinlangan. Kumbaga, i-claim mo yung kagalingan mo. I-claim mo yan na magaling ka, na pinagaling ka ng 100% na mahal na Panginoon. Kailangan natin yan, no? Tapos, siyempre, wag niyong gagawin na lalapit kayo kay Lord na punong-puno ng takot sa puso nyo. Kailangan manalangin kayo tapos ipakita nyo kay Lord na kaya nyo yan. Kaya mo yan, lalaksan mo yung loob mo na baliwala sa'yo yung anxiety disorder. Kapag kasi pinanghinaan tayo ng loob, dyan tayo nagiging mahina. Kapag nagiging malungkutin tayo, dyan humihina yung katawan natin. So laging positive lang palagi, yan yung in-apply ko. Kaya ako nakaabot sa ganito, no. So laking pasalamat ko sa mahal na Panginoon. Maraming salamat, guys, no. Lagi kayo magdarasal sa lahat ng oras yan. Maraming salamat, guys. See you on my next video. Salamat.